Isang milyonaryo ang nagdala sa kanyang kambal na anak para maghapunan. Lahat ay tila isa lamang ordinaryong gabi hanggang sa makita niya sa katabing mesa ang isang mahirap na ina na tahimik na nagbibilang ng barya, sinusubukang hindi makakuha ng atensyon. Pinanut niya, huminga ng malalim, at ang ginawa niya pagkatapos ay hindi mapaniwalaan ng sinuman. Suportahan ang channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-comment, at tayo na sa ating kwento. Inayos ni Ricardo ang kanyang kurbata habang ipinaparada ang kotse sa tapat ng restauran. Ang araw ng Marso ay pilit pa ring pinapainit ang Maynila sa dakong hapon na iyon, at ang makulay kahel na anino sa masalamin ng magusalisa Makati ay lumikhang isang halos hindi kapanipaniwalang pagkakaiba sa kulay abo nga semento. Pinatay niya ang makina at lumingon sa likuran, kung saan sina Lucas at Laura ay nag-away para sa bintana. Bawat isa ay gustong ipakita sa isa't isa ang isang hindi mahalagang detalye ang kalye. Makamukha sila ng husto na minsan kahit siya, ang ama, ay kailangan pang tumingin ng 2 beses para makilala sila. Ngunit sapat na ang ilang segundo ngang pagmamasid sa kanila para mapansin ang mga pagkakaiba. Si Lucas ay mapagmasid, tahimik, laging nakatuon sa mga detalye sa paligid. Si Laura, sa kabilang banda, ay puro enerhiya, walang tigil sa pagsasalita at hindi mapirmi ng higit sa 5 minuto. Kalalabas lang ika, 8 karawan ng 2 nung nakaraang linggo. At ang hapunan na iyon ay bahagi ng kanilang huling selebrasyon. Nangako si Ricardo na dadalhin sila sa paborito nilang restauran, isang simple ngunit maginhawang lugar na nagahain na pinakamahusay na kare-kare sa rehiyon ayon kay Laura, at ang pinakamagandang orange juice sa mundo ayon kay Lucas. Napangiti siya nang maalala kung paano nakipag-usap ang dalawa sa bawat detalye ng programa ng kaarawan, tulad ng maliliit na executive na nagsasara ng kontrata. Lumabas sila ng kotse at naglakad patungo sa pasukan. Ang restauran ay hindi kabilang sa pinakagarbo, sa kabilang lokasyon nito sa isa sa pinakamahal na distritong lungsod. Ito ay isa sa mga lugar na nabubuhay dahil sa kalidad ng pagkain at serbisyo ng pamilya, hindi sa glamour. Pinahahalagahan ito ni Ricardo. Lumaki siya sa ibang-iba na lugar, kung saan ang restauran ay isang luho lamang tuwing katapusan ng taon, at dala-dala pa rin niya ang alaala ng mabinibilang na pagkain na mapinahahatian na pinggan ng kanyang ina na kinakalkula ang bawat sentimo bago mag-order ng kahit ano. Bating ang may-ari nga establishmento, si Mang Tonyo, ang tatlo nang nakangiti at inakay sila sa isang mesa malapit sa mga bintana. Agad na umupo si Laura at kinuha ang menu, bagaman alam na niya kung ano ang orderin. Si Lucas naman ay umupo sa tabi ng kanyang ama at tumingin sa bintana, pinagmamasdan ang kilos sa kalye. Napansin ni Ricardo na nakapako ang tingin na anak sa isang partikular na bagay. Isang lalaki ang nagtitinda ng sorbete sa bangketa sa tapat, at isang maliit na bata ang humihila sa braso ng ina, nagmamakaawa para sa isa. Umiling ang ina at patuloy ang pagiyak ng bata. Sinusundan ni Lucas ang tagpo ng tahimik at matamang. Dumating ang waiter na may dalang tubig at kinuha ang kanilang ma-order. Habang naghihintay, ikinuwento ni Laura sa kanyang ama ang tungkol sa isang proyekto sa paaralan, isang bagay na may kinalaman sa mga halaman at siyentipikong eksperimento na hindi pa niya lubos na naiintindihan, ngunit itinuturing na niyang kamangha-mangha. Nakikinig ng maingat si Ricardo, nagtatanong at hinihikayat ang pagkasabik ng kanyang anak. Si Lucas ay nanatiling tahimik, ngunit hindi tila malayo, pinagmamasdan lamang, laging pinagmamasdan. Noon narinig ni Ricardo ang mahinang boses, halos isang bulong, ngunit puno ang tamis na tila gustong balansehin ang hirap ng sitwasyon. Galing iyon sa katabing mesa, medyo sa likuran ng kanilang pwesto. Lihim siyang lumingon at nakita ang isang batang babae, marahil na sa maagang 30s, na nakaupo kasama ang isang bata na marahil ay kasing edad ng kanyang maanak. Ang babae ay may buhok na kulay kape na nakapusot ng simple at nakasuot ng kupas na blusa na tiyak na nakakita na ng mas magagandang araw.
Ang bata ay nakasuot ng damit na may bulaklak na, bagaman malinis at maayos, ay halatang tinagpian sa isa sa mga laylayan. Mahina ang usapan ng dalawa at nakangiti ang bata, ngunit mayroong isang bagay sa mamataan ina na agad na kinilala ni Ricardo. Iyon ay ang tingin ng isang taong nagbibilang ng prasa isip, kinakalkula ang bawat piso, tinitimbang ang bawat desisyon. Binuksan ng babae ang isang maliit na tela na bag at nagsimulang magbilang ng mabarya sa mesa. Pinagmamasdan ng tahimik ng bata na parabang naiintindihan na ito ay isang maselan na sandali. Naramdaman ni Ricardo na may humigpit sa kanyang dibdib. Kilala niya ang takpong iyon, kilala niya ng lubusan. Nang halos kasing edad niya sina Lucas at Laura, ganun din ang ginawa ng kanyang ina. Nagbibilang ngang barya sa mesa ngang isang murang lugar, sinusubukang tipirin ang pera para makakain siya ngang disente. Hindi siya kailanman nagpakita, nehiya, tanging isang tahimik, na determinasyon, na gawin ang makakaya. At siya, bata pa noon, ay nagunwari na hindi napapansin ang hirap, nagunwari na normal iyon, na ganun ang buhayng lahat. Nang lumaki lamang siya niya naintindihan ang bigat na pinasan ng kanyang ina ng mag-isa. Hinila ni Laura ang manggas ng kanyang ama, inalis siya sa kanyang paisip. Gusto niyang ipakita ang isang bagay sa cellphone, isang nakatawang video na ipinadala ng isang kaibigan. Ngumiti si Ricardo at nanood. Ngunit ang bahagingang kanyang atensyon ay nakatuon pa rin sa katabing mesa. Tinawag ng babae ang waiter at umorder ng simpleng bagay. Isang platong pansit at isang limonada para pahatian nila ng anak. Malumanay na isinulat ng waiter ang order at lumayo. Mukhang masaya ang bata, kinakaway-kaway ang mga binti sa ilalim ng mesa at pinag-usapan ang nangyari sa paralan. Ngumiti ang ina, ngunit ang ngiti ay hindi ganap na umabot sa kanyang mga mata. Hinihimas niya ang buhok ng kanyang anak ng may pagmamahal na tila gustong bumawi sa lahat ng hindi niya may bigay. Ibinaba ni Ricardo ang kanyang tingin, sinusubukang hindi magmukhang pakialamero. Alam niya kung gaano nakakahiya ang maramdaman ang matingin ng iba sa mga ganitong sandali. Ngunit may isang bagay sa loob niya ang hindi kayang balewalain lamang. Hindi iyon awa, hindi kailanman iyon awa. Iyon ay pakilala. Iyon ay ang makita roon ang kanyang sariling kwento, ang kanyang sariling pakikibaka, ang kanyang sariling tahimik na pagsisikap ng isang taong sinusubukang panatilihin ang dangal habang humaharap sa mga hirap na hindi nakikita ng iba. Dumating ang mga order. Sinalakay ni Laura ang lasag na ng may sigla, habang dahan-dahang tinatamasa ni Lucas ang orange juice. Tulad ng laging ginagawa niya, tinatamasa ang bawat pagigop. Sinimulan din ni Ricardo ang kuma, nuni napansin ni yang tinitinyo, ni Lucas ang bata sa katabing mesa. Nakatinginan ang dalawa ng mabilis, tulad ng ginagawa ng mga bata kapag mausisa sa isa't isa, ngunit walang lakas ng loob na magsalita. Mahiyain na ngumiti ang bata kay Lucas at tumugon naman siya ng may diskretong tango. Napansin ni Laura ang interaksyon at agad na gustong malaman kung sino ang bata. Pinayuhan ni Ricardo na hinaan niya ang kanyang boses. Ipinaliwanag ng malumanay na nararapat sa mga tao ang pribasidad. Sumang-ayon si Laura, ngunit patuloy na sumisulyap ng mausisa paminsan-minsan. Nagpatuloy ang hapunan sa isang tahimik na ritmo. Nag-usap si Ricardo sa kanyang maanak tungkol sa kanilang magaplano para sa katapusan ng linggo. Narinig niya si Lucas na nakukwento tungkol sa isang libro na kanyang binabasa sa paaralan. Tumawa sa mga eksaheradong kwento ni Laura tungkol sa recess, ngunit sa isang sulok ng kanyang isip ay patuloy na bumabalik sa katabing mesa. Inisip niya ang kanyang sariling paglalakbay. Galing siya sa Tondo, sa isang maliit na apartment, kung saan niya pinaghahatian ang kwarto sa kanyang ina at nakapagtayo ang isang matatag na kumpanya sa larangan ng teknolohiya. Hindi naging madali. May mga panahong na bilang din siyang barya, mapanahong kailangan niyang pumili sa pagitan ng pagkain o pagbabayad ng pamasahe, mapanahong naisip niyang sumuko. Ngunit ang imahe ng kanyang ina, laging matatag, laging lumalaban, ay hindi niya hinayaan na sumuko at ngayon naroroon siya sa isang restaurant sa Makati,
kasama ang kanyang nga anak na magaraang suot, busog, na may isang komportableng buhay na kanyang nakamit sa labis na pagpapawis. Hinding-hindi niya malilimutan kung saan siya nanggaling. Hinding-hindi niya malilimutan ang mapait na lasa na hindi pagiging sapat. Dinala invita ang dessert para kina Lucas at Laura, isang lecheflan na gustong-gusto nila. Sabik na kumain ang dalawa, pinagtatalunan kung alin ang mas masarap, ang sa bahay o ang sa restauran. Ngumiti si Ricardo, ngunit abala siya, pinagmamasdan niya ang ina at anak na tinatapos ang pansit. Ang bata ay tila kontento, masaya pa nga, na parabang iyon ang pinakamagandang hapunan sa mundo. Dahan-dahang pinupunasan ng ina ang bibig ng kanyang anak gamit ang isang napkin, isang kilos na puno ang pagmamahal na naramdaman ni Ricardo na may humigpit sa kanyang dibdib. Tinawag niya muli ang waiter at humingi ng bill. Nakita ni Ricardo nang buksan ng babae ang kanyang bag at sinimulan niyang ilabas ang pera. Mga barya, ilang lukot na papel na pera. Lahat ay maingat na binibilang. Dinala ng waiter ang bill at sinuri niya. Bilang sa isip bago ibigay ang bayad, sapat ang pera, ngunit halatang walang natira. Nagpasalamat ang babae. Inilagay ang bag at tumayo. Tinulungan ang kanyang anak na isuot ang isang magaan na jacket. Naglakad sila patungo sa labasan, mahigpit na hawak ngang bata ang kamay ngang kanyang ina, lumingon sa huling pagkakataon at mahiyain na kumawi kay Lucas, na ginantihan ang kilos. Pinanood ni Ricardo ang dalawa na lumabas ng pinto, nawawala sa bangketa na iluminado ng poste ng kalye. Nanatili siyang tahimik ng ilang segundo, nakatingin lamang sa saradong pinto. Muli hinila ni Laura ang kanyang manggas. Nagtatanong kung maari pa silang umorder ng juice. Sumang-ayon siya ng nakatango, ngunit wala siya sa sarili. Si Lucas, laging mapagmasid, ay mahina ang tinik na nagtanong kung maayos ang kanyang ama. Ngumiti si Ricardo at sinabing may iniisip lang siya. Ngunit hindi lang ito pag-isip, ito ay pakiramdam, ito ay muling pagbuhay, ito ay pakilala na, sa kabilang lahat ng tagumpay, ng lahat ng ginhawa na nakamit, mayroong isang bagay na hindi siya kailanman iniiwan. Ang alaala na kung sino siya, kung saan siya nanggaling, at kung paano iyon humubog sa kanya ngayon. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng isang bagay, hindi dahil sa obligasyon, hindi para gumaan ang kanyang loob, kundi dahil nakita niya sa inang iyon at sa batang iyon ang refleksyon ng kanyang sariling kwento. At kung may nagabot ng tulong sa kanyang ina noong mahihirap na panahon, marahil ay gumaan ng kaunti ang mga bagay. Marahil ay ngumiti siya ng mas magaan. Marahil ay mas kaunti ang pag-aalala na nakita niya sa kanyang mga mata. Dadaan ang waiter sa mesa at binigyan siya na senyas ni Ricardo ng palihim. Mahina ang tinig na nagtanong siya tungkol sa babae at sa bata na kakatapos lang lumabas. Ang waiter, isang matandang lalaki na may mabait na tingin, ay ipinaliwanag na paminsan-minsan silang dumarating doon. Laging sa katapusan ng buwan, laging humihingi ng simpleng bagay. Sinabi niya na ang ina ay nagtatrabaho sa isang pampublikong paaralan sa malapit at na doon din nag-aral ang anak. Nagpasalamat si Ricardo sa impormasyon at humingi ng kanyang bill. Habang nagbabayad, nagsisimulang mabuo ang isang ideya sa kanyang isip. Hindi ito isang engrandeng bagay. Hindi ito labis na kapansin-pansin. Ito ay isang diskretong bagay. Isang bagay na rerespeto sa dangal ng babaeng iyon, ngunit makagawa ng kaibhan. Hindi pa niya alam kung paano, ngunit alam niyang gagawa siya ng isang bagay. Tinapos nina Lucas at Laura and Juice at handa na silang umalis. Tinulungan sila ni Ricardo na isuot ang kanilang majakit at ang tatlo ay lumabas ng restauran. Sa bangketa, huminto siya sandali, lumingalinga, na parabang may hinahanap, ngunit wala na ang babae at ang bata. Humugot siya ng malalim na hininga, naramdaman ang sariwang hangin ng gabi sa Maynila at iginaya ang kanyang mga anak pabalik sa kotse. Sa daan pauwi, masayang nakukwentuhan si Laura tungkol sa dessert at sa kanilang nga plano para sa susunod na katapusan ng linggo. Tahimik si Lucas, nakatingin sa bintana, malalim ang iniisip. Tahimik na nakmamaneho si Ricardo, ngunit abala ang kanyang isip.
Iniisip niya kung paano makakatulong nang hindi nanghihimasok, nang hindi nagpapahiya, nang hindi ginagawang isang bagay na makakaalis sa dangal ng inang iyon dahil alam niya sa sarili niyang karanasan na ang pinakamahalaga ay hindi ang tumanggap ng tulong, kundi ang tumanggap nito sa paraang hindi sasaktan ang pagmamataas na hindi magpaparamdam sa tao na mas mababa sila. Nang makarating sila sa bahay, tumakbo ang kambal sa loob, sabik na manood ng paborito nilang cartoon bago matulog. Nanatili si Ricardo ang ilang minuto sa kotse ng mag-isa, nag-isip lang. Nakasindi ang ilaw ngahay at nakita niya ang aninong kanyang anak na gumagalaw sa bintana. Mayroon siyang magandang buhay, matatag, puno ng pagmamahal. Ngunit hindi niya nakalimutan na hindi lahat ay mayroong ganoong kapalaran. At marahil iyon ang dahilan kung bakit kailangan niyang gumawa ng isang bagay, hindi para gumaan ang kanyang pakiramdam, kundi dahil ito ang tama, dahil alam niya kung ano ang nasa kabilang panig, dahil nakikita niya sa mga barya na binibilang sa mesa ang alingaw-ngaw ng kanyang sariling pagkabata, at dahil sa kaibuturan, naniniwala siya na ang maliliit na kilos ay maaring magpabago ng buhay. Lumabas siya na kotse, nilok ang pinto at naglakad patungo sa bahay. Bukas, naisip niya. Bukas babalik siya sa restoran, kakausapin si Mang Tonyo, malalaman pa niya ang tungkol sa inang iyon at sa batang iyon at hahanap ngang paraan upang gumawa ngang isang bagay na tunay na mahalaga, isang bagay na hindi lamang isang walang kabuluhang kilos, kundi isang tulay sa pagitan ngang dalawang mundo na, sa kabilang ngang pagiging napakaiba, ay may mas maraming pagkakapareho kaysa sa sinuman ang makakaisip. Nagising si Ricardo kinaumagahan na may parehong kawalan ng kapayapaan na sumama sa kanya mula ng maghapunan. Mayroong isang bagay sa eksenang iyon na hindi niya makalimutan, isang bagay na lumampas sa simpleng pagmamasid ng kahirapan ng iba, para bang ang babaeng iyon at ang batang iyon ay nagpukaw sa kanya ng isang alaala na itinago niya sa isang malalim na lugar. Isang lugar na bihirang niyang bisitahin dahil napakasakit. Nagkape siya kasama ang kambal. Narinig niyang nagreklamo si Laura tungkol sa aralin sa matematika at si Lucas ay nakomento tungkol sa isang laroeng football sa paaralan, ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Pagkatapos ihatid ang mga bata sa paaralan, sa halip na dumiretso sa opisina, bumalik si Ricardo sa Makati. Siksikan ang trapiko, tulad ng dati. At sinamantala niya ang oras na nakahinto sa mga semaforo upang isipin kung ano ba talaga ang kanyang balak gawin. Ayaw niyang manghimasok, ayaw niyang magmukhang isang taong nagbibigay ng limos na nakabalat kayo bilang kabutihan. Gusto niyang isang bagay na tunay, isang bagay na makagagawa na tunay na kaibhan, ngunit re-respeto sa dangal ngang inang iyon. Huminto siya sa tapat ng restauran bandang alas, 10 ng umaga. Walang tao sa lugar, ilang mesa lang ang inihahanda para sa tanghalian. Si Mang Tonyo ay nasa cashier, nagche-check ng mapapeles at nagulat nang makita si Ricardo na pumasok sa ganong oras. Nagbatian ang dalawa na may pagiging pamilyar na magataong matagal nang makakilala. Madalas bumibisita si Ricardo sa restauran mula nang lumipat siya sa lugar. At sa paglipas ng panahon ay nakabuo siya ng isang tapat na pagkakaibigan sa may-ari. Si Mang Tonyo ay isang lalaki na nasa 60s, may kulay abong buhok, matitibay na kamay ng isang taong laging nagtatrabaho ng husto, at isang tingin na nagpapakita ng tunay na kabaitan. Inanyayahan niya si Ricardo na umupo at nag-alok ang kape. Nag-usap ang dalawa ng ilang minuto tungkol sa mga kaswal na bagay, hanggang sa maingat na inilabas ni Ricardo ang paksa na nagdala sa kanya doon. Nagtatanong tungkol sa babae at sa bata na nasa restoran noong nakaraang gabi sa mesa sa tabi niya. Bumuntong hininga si Mang Tonyo na parabang alam niya ng mabuti ang kwentong iyon. Ipinaliwanag niya na si Aling Elena ay isang guro sa isang pampublikong paralan ilang blok mula roon. Nagtatrabaho siya ng halos 10 taon sa parehong institusyon, masipag, minamahal na mag-aaral at kasamahan. Si Sofia, ang kanyang anak, ay nag-aral sa parehong paaralan.
Nakatira sila sa isang maliit na inupahang apartment, ngunit malinis at maayos. Ayon sa nalalaman ni Mang Tonyo mula sa mga komento ng ibang mga customer na kapitbahay nila, balo na si Aling Elena sa loob ng 3 taon. Namatay ang kanyang asawa sa isang aksidente sa trapiko at mula noon ay mag-isa siyang lumalaban upang mapanatili ang lahat. Walang malapit na pamilya sa Maynila. Ang kanyang magulang ay nakatira sa probinsya at nahaharap din sa mga kahirapan. Iniwasan niyang humingi ng tulong. Mayroon siyang tahimik na pagmamataas na lubos na nirerespeto ni Mang Tonyo. Dumarating siya sa restauran 1 o 2 beses sa isang buwan, laging sa katapusan kapag halos naubos na ang kanyang suweldo sa upa, bill at materyales sa paaralan para kay Sofia. Laging humihinging simpleng bagay, hinahati sa kanyang anak at nagbabayad sa pamamagitan ng pagbibilang ng bawat barya ng maingat. Tahimik na nakinig si Ricardo sa lahat habang patuloy na bumibigat ang kanyang dibdib sa bawat detalye. Ito ay eksaktong tulad ng kanyang naisip. Ito ay eksaktong tulad ng kanyang sariling kwento. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay nag-alok kay Mang Tonyo. Gusto niyang mag-iwan ng buwan ng credit sa restaurant sa pangalan ni Aling Elena. Ngunit sa ganap na anonymous na paraan, maari siyang dumating ng maraming beses hanggat gusto niya umorder ng kahit ano sa loob ng isang makatwirang halaga na itatakda niya, walang labis, sapat lamang para makakain ng maayos. Sila ni Sofia nang hindi kailangan magbilang ng barya. Nagulat si Mang Tonyo, ngunit hindi nagtanong. Kilala niya si Ricardo ng matagal upang malaman na ito ay mula sa isang tapat na intensyon. Nagtanong lang siya kung paano niya ito ipapakita kay Aling Elena dahil tiyak na magtatanong ito at marahil ay tatanggi. Nag-isip sandali si Ricardo. Hiniling kay Mang Tonyo na sabihin lamang na ito ay isang kilos ng isang taong dumaan sa parehong sitwasyon, isang araw at gustong ibalik sa universo ang tulong na nais niyang matanggap. Wala nang iba pa, walang pangalan, walang detalyadong paliwanag, nang hindi ginagawang nakakahiya ang bagay na iyon, tanging isang makataong kilos ngang isang taong nakakaunawa. Sumang-ayon si Mang Tonyo. Kinamayan ng mahigpit si Ricardo at nangakong alagaan ang lahat ng may diskresyon. Nagiwan si Ricardong nagpasalamat at umalis. Sa kotse, nanatili siyang ilang minuto bago paandarin ang makina. Nakaramdam siyang ginhawa na parabang may nagawa siya na kailangang gawin, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa pakilala, dahil alam niyang kung may gumawa ng ganon sa kanyang ina, maraming taon na ang nakalipas, marahil ay mas ngumiti ito, mas mahimbing ang tulog, mas nabawasan ang pasanin. Samantala, sa kabilang dako ng siyudad, nagising si Aling Elena para sa isa pang araw. Tumunog ang alarm clock bandang 5:30 ng umaga, gaya ng dati. Dahan-dahan siyang bumangon, ramdam ang pagod na naipon mula sa mga gabing hindi makatulog at patuloy na pag-aalala. Lumapit siya sa silid ni Sofia, na mahimbing pa ring natutulog. Ang mukha ay payapa at inosente, walang kamalay-malay, sa mga hirap na nakapalibot sa kanilang buhay. Ngumiti si Helena nang makita ang anak. Para sa kanya, lahat ng ito ay sulit. Bawat bayarin na binayaran ng may sakripisyo, bawat pinagahatiang pagkain, bawat gabing hindi makatulog sa pag-isip kung paano pagkakasiyahin ang pera ng kaunti pa. Si Sofia ang ilaw na nagpapanatili kay Helena na matatag, ang dahilan kung bakit hindi siya maring sumuko. Nahanda ng simpleng almusal, ginising ang anak ng may pagmamahal, tinulungan itong maghanda para sa paaralan. Umalis ang dalawa ng bahay ng 6:30. Naglalakad sa mga kalye na tahimik pa rin patungo sa pampublikong paaralan kung saan nagtuturo si Aling Elena at doon din nag-aral si Sofia. Ang biyahe ay tumagal ng 20 minuto at sinamantala nila ang oras para mag-usap, planuhin ang araw. Manggarap ng gising tungkol sa maliliit na bagay na balang araw ay maari nilang magkaroon. Nagwento si Sofia tungkol sa drawing na gagawin niya sa klase ng signing, tungkol sa kanyang bagong kaibigan na nakaupo sa tabi niya, tungkol sa libro na binabasa, NG Guro, NG Filipino sa klase.
Nakikinig si Aling Elena ng may buong atensyon, nagtatanong, naghihikayat, nagpapakita ng tunay na interes. Kahit pagod, kahit naalala, hindi niya kailanman hinayaan na maramdaman ni Sofia ang bigat na kanyang dinadala. Sa paaralan pumasok si Aling Elena sa kanyang silid-aralan at sinimulan ang isa pang araw ng trabaho. Nagtuturo siya ng Filipino sa ika-4 at ika-5 baitang at mahal niya ang kanyang ginagawa. Minamahal siya ng mga estudyante dahil nagagawa niyang gawing interesante ang maaralin, nagdadala ng mga kwento, nagugnay sa totoong buhay, nagpapakita na ang pag-aaral ay maaring maging masaya, ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip, kahit habang nagtuturo nagbibilang si Aling Elena, may natitirang 5 araw bago ang susunod na sweldo at mayroon lamang siyang 440 sa kanyang pitaka. Kailangan niyang bayaran ang bill ng kuryente, bumili ng pangunahing grocery at tiyakin na may merienda si Sofia para sa linggo. Walang natira para sa mga hindi inaasahan. Walang natira para sa mga luho. Halos walang natira para sa mga mahahalaga. Ang araw ay lumipas sa isang mabilis na maaralin. Pagwawasto ng mga pagsusulit. Mabilis na pagpupulong sa iba pang maguro. Nang tumunog ang kampanang 5 hapon, sinundo ni Aling Elena si Sofia sa kanyang silid at ang dalawa ay naglakad pauwi muli, nag-usap tungkol sa araw, tungkol sa mga plano para sa katapusan ng linggo, tungkol sa wala at tungkol sa lahat. Sa bahay, naghanda si Aling Elena ng hapunan. Sa kung ano ang nasa ref. Kanin, adobo, isang tortang itlog na pinaghahatian ng dalawa. Kumain si Sofia nang hindi nagre-reklamo. Nakukuwento tungkol sa paralan, tumatawa sa nangyari sa Reches. Ngumiti si Aling Elena, ngunit sa loob ay naramdaman niya ang pamilyar na bigat ng pagkaalam na ang sitwasyong iyon ay hindi kayang panatilihin sa mahabang panahon. Hindi niya alam kung gaano pa katagal niyang kayang balansehin ang lahat ng mag-isa, ngunit wala siyang pagpipilian, kailangan niyang magtagumpay. Pagkatapos ng hapunan, tinulungan niya si Sofia sa kanyang takdang aralin. Pinaliguan siya, pinatulog siya. Pagkatapos ay umupo siya sa mesa sa kusina at binuksan ang notebook kung saan niya kinokontrol ang lahat ng gastos. Ginawa niya ang mga kalkulasyon ng isang beses pa. Sinusubukang humanap ng anumang puwang, anumang espasyo upang makahinga. Hindi siya nakahanap. Bumuntong hininga siya, isinara ang notebook at natulog. Alam na bukas ay isa pang araw ng pakikibaka, isa pang araw ng pagsisikap, isa pang araw ng paggawa ng impossible na maging possible. Lumipas ang ilang araw. Patuloy si Aling Elena sa kanyang nakakapagod na rutina at nagpapatuloy si Ricardo sa kanyang buhay. Ngunit madalas niya silang iniisip. Nagtatanong siya kung nagkaroon na ba ang pagkakataon si Mang Tonyo na kausapin si Aling Elena, kung tinanggap ba niya, kung maayos ba ang lahat ayon sa kanyang plano. Ayaw niyang manghimasok, kaya hindi siya tumawag upang magtanong. Nagtitiwala siyang mangyayari ang mga bagay sa tamang panahon. Isang Huwebes, halos 2 linggo pagkatapos ang hapunan na nagpabago sa lahat, nagpasya si Aling Elena na dalhin muli si Sofia sa restauran. Ito ang tanging sandali ng gaan na kaya niyang ibigay sa kanyang anak, kahit na magastos ito. Nakatipid siya ng ilang barya at nagpasya na karapat-dapat sila sa maliit na sandali ng normalidad. Pumasok sila sa restauran at umupo sa parehong mesa. Masaya si Sofia, nakikipag-usap tungkol sa paaralan, tungkol sa mga kaibigan, tungkol sa isang outing na gagawin ng klase sa susunod na buwan. Nakikinig si Aling Elena, sinusubukang hindi isipin kung magkano ang magagastos sa outing na iyon at kung paano niya ito babayaran. Lumapit si Mang Tonyo sa mesa, binati ang dalawa ng may pagmamahal at maingat na humingi ngang paumanhin upang kausapin si Aling Elena. Ipinaliwanag niya na may available na credit sa kanyang panggalan sa restaurant, na iniwan ng isang taong mas gustong manatiling anonymous. Ang taong iyon ay humiling lamang kay Mang Tonyo na sabihin na ito ay mula sa isang taong dumaan sa parehong sitwasyon at gustong tumulong nang walang inaasahang kapalit. Natigilan si Aling Elena, hindi niya agad naintindihan. Nagtatanong kung walang pagkakamali,
Kung para talaga sa kanya iyon, kinumpirma ni Mang Tonyo ng malumanay. Ipinaliwanag na ang halaga ay sapat para sa ilang kainan sa loob ng buwan at na maaari niya itong gamitin kahit kailan niya gusto. Naramdaman ni Aling Elena na napunong luha ang kanyang mga mata. Hindi niya alam kung ito ay ginhawa, pasasalamat, pagkalito o kahihiyan. Marahil ay lahat ng iyon ng sabay-sabay. Sinubukan niyang tanggihan. Sinasabing hindi niya matatanggap, na hindi ito tama, na hindi niya kilala ang taong iyon. Ngunit mahinahon na iginiit ni Mang Tonyo. Sinasabing ang gumawa niyon ay lubos na nakakaunawa sa pinagdadaanan niya, at na ang pagtanggap ay hindi tanda ang kahinaan, kundi ngang lakas ngang loob na payagan ang isang tao na umabot ng tulong. Tinitignan ni Sofia ang kanyang ina ng hindi lubos na naiintindihan. Ngunit napapansin na may mahalagang nangyayari. Humugot ng malalim na hininga si Aling Elena. Pinunasan ang kanyang luha at, nang nanginginig ang boses, ay tinanggap. Paulit-ulit siyang nagpasalamat kay Mang Tonyo at ngumiti lang ito, sinasabing hindi niya kailangang magpasalamat sa kanya, kundi sa universo sa paglalagay ng mabubuting tao sa landas ng isa't isa. Sa labas, nakaparada sa isang diskretong distansya. Pinagmamasdan ni Ricardo mula sa bintana ng kotse. Nakita niya nang lumapit si Mang Tonyo sa mesa ni Aling Elena. Nakita niya ang reaksyon nito. Nakita niya ang maluha. Nakita niya ang sandali ng tanggapin nito. Nakaramdam siya ng paninikip ng dibdib. Ngunit ito ay isang mabuting paninikip ng isang taong alam na ginawa niya ang tama. Hindi ito tungkol sa kanya, hindi kailanman. Ito ay tungkol sa pakilala sa sakit ng iba ang sariling sakit at paggawa ng isang bagay tungkol dito. Ito ay tungkol sa pag-abot ng tulong ng walang hinihinging kapalit, ng walang inaasahang pagkilala, ng hindi ginagawang palabas ang pagkabukas palat. Ito ay tungkol lamang sa pagiging tao. Pinaandar niya ang kotse at umalis bago pa siya makita ng sinuman, dala-dala ang katiyakan na ang maliliit na kilos ay maring magpabago ng buhay. Ang mga sumunod na linggo ay nagdulot ng banayad ngunit malalim na pagbabago sa buhay nina Aling Elena at Sofia. Ang credit sa restauran ay nangangahulugang higit pa sa garantisadong pagkain. Nangangahulugan ito ngang ginhawa mula sa patuloy na pressure, isang espasyo para huminga, isang posibilidad na mamuhay ng may kaunting takot. Patuloy na nagtatrabaho si Aling Elena ng may parehong dedikasyon. Patuloy na nagbibilang sa isip, ngunit ngayon ay mayroong safety net na hindi pa naroon dati. Maaari na siyang bumili na bagong notebook para kay Sofia nang hindi nakakaramdam na pagkakasala. Maaari na niyang bayaran ang bill na kuryente nang hindi nagpapanich. Maaari pa nga siyang magtabi ng ilang piso para sa mga emergency. At ang pinakamahalaga, maaari na niyang dalhin ang kanyang anak sa restauran nang hindi nagbibilang ng barya, nang walang paninikip ng dibdib sa pag-aalala kung sapat ba ang pera. Napansin ni Sofia ang pagbabago. Kahit hindi niya lubos na naiintindihan ang madetalye. Mas ngumiti ang kanyang ina, mas mahimbing ang tulog, tila mas kaunti ang pagod, hindi nagtanong ang bata. Sinamantala lang ang mga sandali, tulad ng ginagawa ng mga bata kapag ramdam nila na gumaganda ang mga bagay. Si Ricardo naman, patuloy sa kanyang rutina, ngunit madalas niyang iniisip si Aling Elena at Sofia, hindi sa isang obsesif na paraan, kundi ng may payapang konsensya ng isang taong gumawa ng tama at umaasa na nakagawa ito ng kaibhan. Hindi siya naghahanap mga impormasyon, hindi humihingi naga-updates kay Mang Tonyo. Iginagalang niya ang anonymity na itinatag niya mula pa sa simula. Ngunit paminsan-minsan, kapag dumadaan sa tapat ng restauran, binabagalan niya ang kanyang sasakyan, tumitingin sa loob, nagtatanong kung mayos ba sila, napapansin na kambal ang paminsan-minsang pagkaabalan ng kanilang ama, ngunit hindi sila nakomento. Si Lucas, lalo na, ay tila nakatago ang alaalang gabing iyon, ng batang babae na kumaway sa kanya, ng tingin ng ina na nagbibilang ng barya. Hindi niya pinausapan ito, ngunit napansin ni Ricardo na iniisip ito ng kanyang anak, pinoproseso sa kanyang tahimik at mapagmasid na paraan. Isang Biyernes,
Halos isang buwan pagkatapos ng kanilang unang pagkikita, nagpasya ang tadhana na muling makrus ang landas ng dalawang pamilya. Nangako si Richardo sa kambal na babalik sila sa restauran at hindi hinahayaan ni Laura na makalimutan niya. Hinihingi ang pangako halos araw-araw. Sa huli ay sumuko siya at sa hapon na Biyernes na iyon, ang tatlo ay pumasok sa pamilyar na establishmento. Sinalubong sila ni Mang Tonyo nang nakangiti tulad ng dati at inakay sila sa isang mesa malapit sa mga bintana. Alam na nina Lucas at Laura kung ano ang orderin nila kaya mabilis ang proseso. Habang naghihintay, masayang nagkukwento si Laura tungkol sa isang science project na ipipresenta niya sa paralan sa susunod na linggo. Isang bagay na may kinalaman sa mga bulkan at baking soda na itinuturing niyang kamangha-mangha. Nakikinig ng maingat si Richardo, nagtatanong, naghihikayat sa pagkasabik ng kanyang anak. Si Lucas ay tahimik. Nakatingin sa bintana, pinagmamasdan ang paggalaw ng kalye, gaya en dati. Nun bumukas ang pinto en restaurant at pumasok si Aling Elena na hawak ang kamay ni Sofia. Agad na bumili siyang tibok ng puso ni Richardo. Hindi niya inaasahan na makita sila doon. Hindi sa sandaling iyon, hindi nang biglaan. Nakita rin siya ni Helena at sa isang sandali ay nakatinginan ang kanilang mga mata. May isang bagay sa tinging iyon, isang pagkilala na higit pa sa simpleng katotohanan na nasa isang lugar sila. Para bang sa sandaling iyon ay alam ni Helena, hindi nang may ganap na katiyakan, kundi nang may malalim na intuisyon na nararamdaman ng mga tao kapag napatanto nilang may gumawa ng mahalagang bagay para sa kanila. Mabilis na iniwas ni Richardo ang tingin, sinusubukang going awkward ang sandali. Ginawa rin iyon ni Helena, ngunit napansin niya ang bahagyang pag-aatubili sa kanyang habang, ang paraan ng pagigpit niya sa kamay ni Sofia bago magpatuloy sa mesa na itinuturo ni Mang Tonyo. Sa pamamagitan ng pagkakataon o hindi, ito ay isang mesa na malapit sa kanila, 2 mesa lamang ang layo. Agad na nakilala ni Sofia si Lucas. Nagliwanag ang mga mata ng bata at mahiyain siyang kumawe, nang may pagkamahiyain ngunit masayahing paraan ng mga bata. Ginantihan ni Lucas ang kawe ng may maliit na ngiti, at si Laura, laging mausisa at walang hiya, ay mahinang nagtanong sa kanyang ama kung sino ang bata. Diskretong ipinaliwanag ni Richardo na ito ay isang taong nakita na nila sa restaurant dati at na magalang na batiin. Tinanggap ni Laura ang paliwanag at bumalik sa pagkukwento tungkol sa kanyang Vulcan project. Ngunit paminsan-minsan ay sumisulyap ng mausisa sa direksyon ni Sofia. Umupo si Aling Elena kasama si Sofia at sinubukang kumilos ng natural, ngunit halatang tensyonado siya. Binuksan niya ang menu na kunwaring nagbabasa ng maingat, ngunit napansin ni Ricardo na hindi niya talaga pinoproseso ang masalita. Si Sofia, na walang kamalay-malay sa atensyon ng mamatatanda, ay kinakway-kway ang kanyang mabinti sa ilalim ng mesa at masayang nakukwento tungkol sa nangyari sa paralan. Nakikinig si Aling Elena, sumasagot ng automatiko, ngunit ang kanyang isip ay malinaw na nasa ibang lugar. Dumating ang waiter upang kunin ang kanilang order at pumili si Aling Elena ng mas malaya kaysa sa ginawa niya ilang buwan na ang nakalipas. Isang platong manok na may patatas para kay Sofia. Isang salat na may salmon para sa kanya. Mga simpleng bagay, ngunit dati ay ganap na hindi nila maabot. Ipinadiwang ni Sofia ang pagpili at ngumiti si Aling Elena, ngunit ang ngiti ay hindi ganap na umabot sa kanyang mamata. Diskretong pinamamasdan ni Richardo ang lahat. Ayaw manghimasok, ngunit hindi kayang balewalain lamang. Naramdaman niya ang pagkakahati sa pagitan ng pagnanais na igalang ang kanilang espasyo at na tunay na pag-usisa tungkol sa kanilang kalagayan, kung ang kilos ba ay talagang nakagawa ng kaibhan, kung maayos ba si Aling Elena. Hindi inaasahang binali ni Lucas ang katahimikan. Lumingon siya sa kanyang ama at mahinang nagtanong kung maari siyang kausapin ang batang babae. Nagulat si Richardo dahil bihirang gumawang ganong panlipunang hakbang si Lucas. Si Laura ang karaniwang unang lumalapit upang makipag-usap sa lahat, ngunit mayroong isang bagay sa determinadong paraan ng kanyang anak na nagpahintulot kay Richardo, humiling lamang na maging magalang. Tumayo si Lucas,
Lumapit sa mesa nina Aling Elena at Sofia nang may pag-aalinlangan at nang makarating doon ay nagbigay ng mahiyain na magandang gabi. Agad na masiglang sumagot si Sofia at tinitigan ni Aling Elena ang bata nang may halo sorpresa at pagmamahal. Nagtatanong si Lucas kung mahilig magbasa si Sofia at sinabi niyang mahal niya ito, ngunit wala siyang maraming libro sa bahay. Sinabi naman ni Lucas na mayroon siyang libro na sa tingin niya ay magugustuhan niya at maaari niyang ipahiram kung gusto niya. Tinitigan ni Sofia ang kanyang ina na humihingi ng pahintulot sa kanyang mata at si Aling Elena na tinamaan ng kabaitan ng bata ay sumang-ayon ng nakatango. Bumalik si Lucas sa mesa, kinuha ang bag na laging dala niya at kinuha mula sa loob ang isang librong may makulay na pabalat, isang kwento nga. Mga pakikipagsapalaran na nabasa na niya nga 3 beses. Bumalik siya sa mesa ni Sofia at ibinigay ang libro sa kanya. Mabilis na ipinaliwanag ang tungkol dito. Hinawakan ni Sofia ang libro na parabang ito ay isang kayamanan, nagpasalamat ng may malaking ngiti at nangakong aalagaan ng mabuti at ibabalik kapag natapos niya ang pagbabasa. Pinamamasdan ni Aling Elena ang interaksyon ng may nangingilit na luha. Mayroong isang bagay na napakadalisay, napakatoto sa simpleng kilos na iyon na naramdaman niyang humigpit ang kanyang dibdib. Nagpasalamat siya kay Lucas nang mahinahon ang boses at ngumiti lamang ang bata nang mahiyain bago bumalik sa kanyang mesa. Nang muling umupo si Lucas sa tabi ng kanyang ama, gustong malaman ni Laura kung ano ang nangyari at ipinaliwanag niya na ipinahiram lang niya ang isang libro. Naibigan ni Laura na komento na tila mabait ang bata at muling nakwento tungkol sa mga bulkan. Ngunit tahimik si Ricardo. Pinakmamasdan ang kanyang anak ng may pagmamalaking hindi niya maitago. Mayroon doon sa kusang loop na kilos ni Lucas, isang bagay na higit pa sa magandang asal. Ito ay tunay na empatiya. Ito ay pakilala na ang batang babae na iyon ay karapat-dapat sa kabaitan, karapat-dapat sa atensyon, karapat-dapat na magkaroon na akses sa parehong mga bagay na mayroon siya. At napatanto ni Ricardo na sa paanuman ng walang salita, ng walang paliwanag, ay may nuro siya ng mahalagang bagay sa kanyang maanak. Dumating ang mga order at parehong nagsimulang kumain ang mga pamilya. Mayroong isang mutual na kamalayan sa hangin, isang pakiramdam na nagbabahagi sila ang higit pa sa pisikal na espasyo ang restauran. Parabang may isang hindi nakikitang koneksyon, isang hibla na nag-ugnay sa dalawang mesa, pinaisa ang mabuhay na iyon sa mga paraan na hindi pagganap na malinaw. Dahan-dahang kumain si Aling Elena, tinatamasa ang bawat subo, ngunit paminsan-minsan ay lumihis ang kanyang tingin sa direksyon ni Ricardo. Gusto niyang sabihin ang isang bagay, gusto niyang magtanong, gusto niyang magpasalamat, ngunit hindi niya alam kung paano. Hindi siya sigurado kung siya nga, wala siyang ebidensya, tanging ang malakas na pakiramdam na siya ang nagpabago sa buhay niya at ni Sofia. Ngunit ano ang sasabihin niya? Paano niya ilalabas ang paksa? Nang hindi, nagmumukhang, nang gihimasok, nang hindi, sinisira ang anonymity na malinaw na gusto niyang mapanatili. Naramdaman ni Ricardo ang bigat no paminsan-minsang tingin na iyon at naintindihan ang panloob na salungatan ni Aling Elena. Hindi rin niya alam kung paano kumilos. Gusto niyang lumapit, mag-usap, makilala sila ng toto. Ngunit alam ng ibang bahagi ng kanyang sarili na ang kilos ay ginawa upang maging anonymous, upang hindi lumikha ng kahihiyan, upang hindi magtatak ng emosyonal na utang. Ayaw niyang maramdaman ni Aling Elena na may utang na loob siya sa anumang bagay. Ayaw niya ng pekeng pasasalamat. Gusto niya lamang na mabuhay siya ng mas maayos, ng mas gumaan ang pakiramdam. Nagtapos ang pagkain sa magalang na katahimikan. Nagkatinginan at nagnitian sina Lucas at Sofia ng mahiyain. Sa wakas ay nagpasya si Laura na kumaway kay Sofia na masiglang tumugon. Pinanatili nina Aling Elena at Ricardo ang magalang na distansya, parehong may kamalayan sa presensya ang isa-isa, parehong may dalang matanong na hindi natanong at magasagot na hindi nasagot. Nang humingi ng bill si Ricardo, ganun din ang ginawa ni Aling Elena. Pareho silang nagbayad halos sabay-sabay,
at nang tumayo sila upang umalis, nagkaroon ng maikling sandali na malapit sila sa labasan. Tiningnan ni Helena si Richardo, huminga ng malalim na para bang may sasabihin, ngunit sa huli ay bumulong lamang ng isang halos hindi marinig na salamat. Tumango lang si Ricardo, isang banayad na kilos na nagsasabing, naintindihan ko nang walang salita. Parehong lumabas ng restauran sa magkaibang direksyon. Sumunod si Richardo sa kambal papunta sa kotse, nakaramdam ng halo ng kasiyahan at kalungkutan. Kasiyahan dahil alam niyang nakagawa siyang kaibahan, kalungkutan dahil napagtanto, niya na ang distansya na iyon, gaano man ito magalang, ay nangangahulugan din na hindi niya kailanman lubos na malalaman ang tunay na epekto ng kanyang kilos. Naglakad si Aling Elena kasama si Sofia sa bangketa, hawa ang kamay ng kanyang anak, nararamdaman ang libro na maingat na daladalang bata. Alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso kung sino ang lalaking iyon. Alam niyang siya ang nagpabago sa lahat at mayroon siyang malaking pasasalamat na hinaluan ng pagnanais na makaganti sa anumang paraan upang ipakita na hindi iyon nawalan ng saysay, na sinasamantala niya ang bawat pagkakataon, bawat pagkain, bawat sandali ng ginhawa na ibinigay niya. Ngunit sa ngayon, ang tanging magagawa niya ay magpatuloy, alagaan si Sofia, mamuhay sa abot ng makakaya, at dala-dala sa kanyang sarili ang katiyakan na mayroon pa ring mabubuting tao sa mundo. Mga taong nakakaunawa sa sakit ng iba, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pagkilala. Mga taong naaabot ng tulong hindi upang magpakita, kundi upang tumulong lamang. At ito, sa huli, ang talagang mahalaga. Ang masumunod na araw pagkatapos ng pagkikita sa restauran ay nagdulot ng hindi napapansin, ngunit tunay na pagbabago sa dinamika ng dalawang pamilya. Hindi tumitihil si Sofia sa pagkwento tungkol sa librong ipinahiram ni Lucas. Binabasa niya ito gabi-gabi bago matulog at pinagmamasdan ni Aling Elena ang kanyang anak na abala sa mga pahinang iyon ng may halo ng kagalakan at kalungkutan. Isa lamang itong libro, isang simpleng kilos, ngunit kumakatawan ito sa isang bagay na mas malaki. Ang posibilidad na makaroon si Sofia ng akses sa mga bagay na hindi kayang ibigay ni Aling Elena ng mag-isa. Nagtatanong ang bata tungkol sa kwento, nagkukomento tungkol sa mga karakter, nag-iimbento ng mga alternatibong katapusan. At sa bawat salita, nakikita ni Aling Elena ang talino at imahinasyon ng kanyang anak na namumukatkat sa kabila ng mga limitasyon na nakapalibot sa kanilang buhay. Sa paralan, nagsimulang magkwento si Sofia tungkol sa batang lalaki na nakpahiram ng libro. Kinukwento niya sa kanyang mga kaibigan ang kwento, kung gaano kabait ang bata, kung paano niya inalagaan ng mabuti ang libro para maibalik ito ng walang lukot. Napansin ng mga guro ang bagong sigla ng bata sa pagbabasa at si Aling Elena sa mabilis na pag-usap sa pasilyo ay ipinaliwanag na may isang bata na nagpahiram ng libro kay Sofia at na iyon ay nagpukaw sa kanya ng mas malaking interes sa mga kwento. Nagkomento ang mga kasamahan sa trabaho kung gaano kaganda kapag ganon magbahagi ang mga bata at sumang-ayon si Aling Elena, ngunit itinago niya sa kanyang sarili ang emosyonal na bigat ng kilos na iyon. Dahil hindi lang ito tungkol sa isang libro, ito ay tungkol sa hindi inaasahang kabaitan, tungkol sa mga tulay na nabuo sa pagitan ng magkakaibang mundo, tungkol sa posibilidad na marahil, siguro hindi sila gaanong nag-isa tulad ng kanyang naisip. Si Richardo naman, paminsan-minsan ay naririnig niyang nagkukomento si Lucas tungkol sa batang babae sa restauran. Nagtatanong ang bata kung natapos na ba niya ang pagbabasa, kung nagustuhan ba niya ang bahagi kung saan nadiskubre ng bida ang lihim na mapa, kung ibabalik ba niya ang libro sa susunod na makita sila. Sumasali rin si Laura sa mga pag-usap na gustong malaman ang higit patungkol kay Sofia. Nagtatanong kung nag-aaral ba siya sa parehong paaralan nila, kung mayroon siyang makapatid, kung mahilig siyang mag-drawing. Maingat na sumasagot si Ricardo nang hindi nagbibigay ng masyadong maraming detalye, ngunit napapansin niyang nakabuo ang kanyang
Maana ng tunay na koneksyon sa batang iyon na halos hindi nila kilala at ito ay nagpapamali sa kanya. Nagmamalaki dahil sa paanuman, natututo ang kanyang maanak tungkol sa empatiya, hindi sa pamamagitan ng mga diskurso, kundi sa pamamagitan ng tunay na karanasan. 2 linggo pagkatapos, ipahiram ang libro, bumalik si Ricardo sa restauran kasama ang kambal. Hindi niya planado, ngunit labis na hiniling ni Laura kaya sumuko siya. Nang makarating sila, medyo puno ang lugar, may mga pamilyang naghahapunan, makakapatong na usapan, ang masarap na amoy ng lutong bahay na pagkain sa hangin. Sinalubong sila ni Mang Tonyo at inakay sila sa isang bakanteng mesa. Habang naghihintay nga order, naging maylap si Lucas, luminga-linga malinaw na may hinahanap. Napansin ito ni Ricardo, ngunit hindi na komento. Alam niyang umaasa ang kanyang anak na makita si Sofia. Umaasa siyang makapagtanong tungkol sa libro, marahil ay makipag-usap pa ng kaunti, ngunit wala ang bata sa gabing iyon. Sinubukan ni Lucas na itago ang pagkadismaya, ngunit lubos na kilala ni Ricardo ang kanyang anak upang mapansin. Kumain sila ng medyo tahimik, nag-usap tungkol sa iba't ibang paksa. Ikinuwento ni Laura ang isang away na nasaksihan niya sa reses, kung paano niya at ng kanyang kaibigan sinubukang pakalmahin ang magasangkot. Nagkomento si Lucas tungkol sa isang pagsusulit sa kasaysayan na sa tingin niya ay mas madali kaysa sa kanyang inaasahan. Nakikinig si Ricardo, sumasali, ngunit ang bahagian kanyang isip ay nasa ibang lugar. Iniisip si Aling Elena at Sofia, nagtataka kung maayos ba sila, kung talagang nagdulot bang kaibahan ang credit sa restauran, kung nalaman ba ni Aling Elena kung sino ang responsible. Nang matapos silang kumain, binayaran ni Ricardo ang bill at naghanda ang tatlo na umalis. Noon niya nakita sa bintana sina Aling Elena at Sofia na naglalakat sa bangketa patungo sa restauran. Agad na bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nakita rin sila ni Lucas at lumiwanag ang kanyang mukha. Napansin ni Laura ang reaksyon ng kapatid, tumingin sa parehong direksyon at nakilala ang bata sa libro. Nag-aalangan si Ricardo, hindi niya alam kung dapat siyang maghintay, kung dapat siyang umalis bago sila pumasok, kung dapat siyang kumilos ng natural. Nagpasya siya sa huling opsyon, nananatili silang nakatayo malapit sa pinto habang sina Aling Elena at Sofia ay pumasok. Hindi maiwasan ang pagtatagpo. Ang mata ni Aling Elena ay nakatakpo ng mata ni Ricardo at muling nagkaroon ng tahimik na pagkilala. Ang hindi verbal na komunikasyon na napapahaya ng napakaraming bagay nang hindi nangangailangan ng salita. Nakita ni Sofia si Lucas at masayang tumakbo patungo sa kanya, hawa ang libro sa kanyang kamay. Paulit-ulit siyang nagpasalamat. Sinasabing labis niyang nagustuhan ang kwento, na nabasa na niya ng 2 beses, na inalagaan niya ng mabuti ang mga pahina. Malinaw na nasisiyahan si Lucas at sinabing maaari na siyang panatilihin ang libro kung gusto niya. Gulat na gulat si Sofia. Tumingin sa kanyang ina na humihingi ng pahintulot at si Aling Elena, na may nangingilit na luha. Ay umahinahong sinabi na hindi, na ibabalik nila ang libro dahil sa kanya iyon, ngunit labis silang nagpasalamat sa pagpahiram. Pinilit ni Lucas na, mayroon siyang iba pang mga libro sa bahay at matutuwa siya kung pananatilihin niya iyon. Pinagmamasdan ni Ricardo ang takpo. Nakikita ang kusang loop, napakabukas palat ng kanyang anak at naramdaman niyang humikpit ang kanyang dibdib. Sinubukan muling tanggihan ni Aling Elena, ngunit ang ekspresyon ni Sofia ay puno ng pag-asa, puno ng pagnanais na hindi niya nagawa. Tinanggap niya, nagpasalamat at hiniling kay Sofia na magpasalamat din. Niyakap ng bata ang libro sa kanyang dibdib at nagpasalamat kay Lucas ng may malaking ngiti. Si Laura, ayaw maiwan, ay nagtanong kay Sofia kung mahilig siyang mag-drawing. Sinabi ni Sofia na at agad na inalo ni Laura ang ilang lapis na may kulay na nasa kanyang bag. Sinasabing sobra iyon at maaari niyang kunin. Masiglang tinanggap ni Sofia at halos hindi mapigilan ni Aling Elena ang kanyang luha. Tinitigan niya si Ricardo at sa pagkakataong ito ay hindi niya inialis ang kanyang tingin. Bumulong siyang isang salamat na punong lahat ng hindi niya may pahayag.
Salamat hindi lamang sa mga lapis at sa libro, kundi sa pagpapalaki ngam nga anak na mabait na nakikita si Sofia hindi bilang isang taong kinakaawaan, kundi bilang isang kapantay, isang taong sulit na ibahagi. Tumango lang si Ricardo, nakaramdam ngang buhol sa lalamunan. Gusto niyang sabihin ang napakaraming bagay, gusto niyang itanong kung maayos ba siya, kung may kailangan ba siya, kung talagang nakatulong ba ang kilos, ngunit alam niyang hindi iyon ang tamang oras. Alam niyang kailangan niyang igalang ang mga limitasyon, igalang ang kanyang espasyo, igalang ang dignidad na dala-dala niya ng may labis na pagsisikap. Pinakmamasdan ni Mang Tonyo ang lahat mula sa malayo nang may diskretong ngiti sa kanyang mukha. Kilala niya ng mabuti ang parehong kwento. Alam niya ang tungkol sa anonymous na credit. Alam niya ang pakikibaka ni Aling Elena. Alam niya ang tahimik na pagkabukas pala ni Ricardo at nakita niya sa random na pagkikita na iyon ang isang magandang bagay na nabubuo. Hindi ito kawanggawa. Hindi ito awa. Ito ay tunay na connection ng tao. Ito ay pagkilala sa ibinahaging sangkatauhan. Ito ay ang pagbuo nga, isang bagay na marahil ay maaring maging tunay na pagkakaibigan. Patuloy na nag-usap ang mabata ng ilang minuto pa. Ipinakita ni Sofia kay Lucas ang kanyang mapaboritong pahina ng libro at nagkomento siya na iyon din ang kanyang mapaborito. Nagtanong si Laura kung saan nag-aral si Sofia at natuklasan nilang medyo malapit ito sa kanila. Ang tatlong bata ay nag-usap ng may natural na kadalian ng pagkabata, nang walang hadlang ng walang pagtatangi nagbabahagi lamang ng makakaparehong interes. Nananatili si Aling Elena at Ricardo sa katahimikan, pinagmamasdan ang kanilang nga anak, parehong may kamalayan sa presensya ng isa't isa, parehong may dalang bigat ng lahat ng hindi sinasabi. Sa wakas, sinabi ni Ricardo na kailangan na nilang umalis, na huli na. Nagpaalam sina Lucas at Laura kay Sofia, nakakasundo na marahil ay magkikita silang muli sa restauran. Masayang kumawi si Sofia. Hawak pa rin ang libro at ang matlapis na may kulay bilang mahahalagang kayamanan. Muling nagpasalamat si Aling Elena at sa pagkakataong ito ay mas matatag, mas malinaw ang kanyang boses. Gusto niyang malaman ni Ricardo na mahalaga iyon, na nakagawa iyon ng kaibahan, na nakita at pinahahalagahan niya hindi lamang ang mamaterial na kilos, kundi ang magalang at marangal na paraan ng pakikitungo sa kanya at sa kanyang mga anak. Umalis sina Ricardo at ang kambal sa restoran at nanatili si Aling Elena ng sandali, hawak ang kamay ni Sofia. Pinagmamasdan silang lumayo sa bangketa. Nakaramdam siyang halong emosyon na mahirap tukuyin, pasasalamat, tiyak, ngunit mayroon ding iba pa, isang bagay na parang pag-asa. Ang pag-asa na marahil ay hindi kasing hirap ang mundo tulad ng tila na mayroon pa ring mabubuting tao. Na hindi sila ganap na nagisa ni Sofia. Umupo sila sa mesa at hindi tumitigil si Sofia sa pagkukwento tungkol kina Lucas at Laura, kung gaano sila kabait, kung paano niya gustong mag-drawing ng magandang bagay gamit ang mga bagong lapis. Nakikinig si Aling Elena nang nakangiti, ngunit sa loob ay pinoproseso niya ang lahat ng nangyari. Alam niya nang lalong lumilinaw na si Ricardo ang responsible sa credit sa restaurant. Alam niya sa pamamagitan ng mga kilos, sa tingin, sa paraan ng kanyang pagkilos, at naramdaman niya ang matinding pagnanais na magpasalamat ng toto, na makipag-usap, na maunawaan kung bakit niya ginawa iyon, ngunit sa parehong oras, ay ginagalang niya ang anonymity na malinaw na gusto niyang mapanatili. Marahil ay naisip niya na mas mabuti iyon. Marahil ay ang magpasalamat ng tahimik sa pamamagitan ng pamumuhay ng maayos, ng pagsasamantala sa bawat pagkakataon, ng pagpapalaki kay Sofia sa pinakamahusay na paraan, ang pinakamahusay na paraan upang makaganti. Sa kotse papunta sa bahay, tahimik na nagmamaneho si Ricardo, habang ang kambal ay nag-usap sa likod tungkol kay Sofia. Sinabi ni Laura na sa tingin niya ay mabait ang bata at gustong makita muli siya. Sumang-ayon si Lucas, na komento na tila napakatalino niya at marahil ay magiging mabuting kaibigan,
Nakikinig si Ricardo sa lahat, ramdam ang init ng kanyang puso. Natututo ang kanyang maanak nang hindi niya kailangan magturo ng tahasan tungkol sa pagkahabag, tungkol sa pagkabukas palad, tungkol sa pagtingin lampas sa mga anyo at mga pagkakaiba sa lipunan. At iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang formal na aralin na may bibigay niya. Nang makarating sila sa bahay, tumakbo ang kambal sa loob, sabik na maglaro ng kaunti bago matulog, nanatili si Ricardo ng ilang minuto sa kotse, nag-isip lang. Inisip niya si Aling Elena, si Sofia, kung gaano kawalang katarungan ang buhay, ngunit maari rin itong maging nakakagulat na mapagbigay kapag nakrus ang tamang mga tao. Iniimpak niya ang kanyang sariling ina kung gaano siya sana ipinakmamalaki na makita siyang tumutulong sa isang tao sa paraang nais niyang matulungan siya. Iniimpak niya kung paano ang malilit na kilos ay maaring lumikhang maalon na kumakalat sa hindi mahuhulaan na paraan. Lumabas siya ng kotse at pumasok sa bahay. Dala-dala ang katiyakan na ginawa niya ang tamang pagpipilian. Hindi niya alam kung ano ang idudulot ng hinaharap. Hindi niya alam kung muling makikita sina Aling Elena at Sofia. Hindi niya alam kung ang marandom na pagkikita na iyon ay magiging isang bagay na higit pa. Ngunit alam niyang sa sandaling iyon ay gumagawa siyang kaibahan at iyon ay sapat na. Ang mga random na pagkikita sa restauran ay nagsimulang maging hindi na gaanong random at mas madalas. Hindi naman na may tahasang kasunduan, ngunit tila ang parehong pamilya ay hindi sinasadyang inayos ang kanilang mga rutina upang mapataas ang sansa na makrus ang kanilang mga landas. Madalas daling ni Ricardo ang gakambao sa restaurant tuwing Biyernes ni gabi. Si Aling Elena naman, napansin din na pinipili niya ang araw at oras na iyon upang dalhin si Sofia. Ipinapaliwanag sa kanyang sarili na ito ay dahil lamang sa puno ang restaurant sa panahong iyon. Ngunit sa kaibuturan, alamang dalawa na may iba pa sa pagpipilian na iyon. Ang mabata ang unang nagtatag ng tunay na pagkakaibigan. Sina Sofia, Lucas at Laura ay nag-usap ng mas natural sa bawat pagkikita. Natuklasan nilang magkapareho silang hilig sa maraming bagay. Gustong-gusto nila ang makwento ang pakikipagsapalaran. Mas gusto ang orange juice kaysa soft drinks. Sa tingin nila ay mahirap ang matematika. Ngunit interesante. Ikinga to ni Sofia ang tungkol sa mga klase sa pampublikong paralan, tungkol sa guro ngang sining na nagtuturo ng mga teknik sa pagpipinta, tungkol sa paligsahan sa taguan na nangyayari sa recess. Ibinahagi ni na Lucas at Laura ang mga kwento mula sa kanilang pribadong paaralan, ngunit nang walang ingay, nang hindi nagpapamukhang mas mahusay o mas mahalaga ang kanilang makaranasan. Mga bata lang sila na nagpapalitan ng karanasan. Nagtatata ng tulay sa pamamagitan ng mga karaniwang interes. Pinagmamasdan ni Aling Elena ang lahat ng may halo ng kagalakan at pag-aalala. Kagalakan dahil nakikita niya si Sofia na masaya, nakikipagkaibigan, nakakaranas ng pag-usap at karanasan na nagpapayaman sa kanyang mundo. Pag-aalala dahil natatakot siya na sa huli ay magiging masyadong halata ang mga pagkakaiba sa lipunan sa pagitan nila, na mapapansin ni Sofia kung gaano makaiba ang kanilang mga realidad at makaramdam siya ng inferiority. Ngunit tila walang pakialam ang mga bata sa mga pag-aalala ng makatanda. Para sa kanila, ang mahalaga ay ang tunay na connection, ang posibilidad na magbahagi, magtawan ng makasama, lumiha ng maalaala. Pinagmamasdan din ni Ricardo at napansin ang banayad na tensyon kay Aling Elena. Lubos niyang naiintindihan kung saan namula ang pag-aalalang iyon dahil nararamdaman na niya iyon nung bata pa siya. Naalala niya kung gaano kasakit maramdaman na mayroong mga kaklase na may mga bagay na hindi niya kailanman magkakaroon, kung paano sinubukan ng kanyang ina na bumawi sa pamamagitan ng pagmamahal at atensyon ang mga bagay na hindi niya maibigay sa material na paraan. Ayaw niyang maranasan iyon ni Sofia. Ayaw niyang maging sanhing ang pagdurusa ang mga pagkikita. Ngunit sa parehong oras ay nakita niya na ang mga bata ay tunay na masaya ng makasama at iyon ay mayroong hindi matatawarang halaga.
Sa isa sa mga biyernes na iyon nang may kakaibang nangyari. Masayang nag-usap ang tatlong bata nang biglang, sa kanyang katangiang espontaneo, ay inanyayahan ni Laura si Sofia na pumunta sa kanilang bahay sa susunod na Sabado. Sinabi niyang mayroon siyang malaking koleksyon ng malibro at maaari si Sofia pumili ng ilan para iuwi na mayroon silang magandang bakuran kung saan sila maaring maglaro na magiging masaya. Nagsaya si Sofia sa imbitasyon, ngunit agad na tumingin sa kanyang ina na humihingi ng pahintulot. Natigilan si Aling Elena. Hindi niya inaasahan iyon, hindi niya alam kung paano tutugon. Ang una niyang insting ay tanggihan ng magalang, gumawa ng ilang dahilan, panatilihin ang ligtas na distansya na sinusubukan niyang panatilihin, ngunit nakita niya ang umaasa na ekspresyon sa mukha ni Sofia. Nakita niya kung gaano kagustong kanyang anak na pumunta, kung gaano kahalaga iyon sa kanya. Napansin ni Ricardo ang panlup na salungatan ni Aling Elena at malumanay siyang namagitan. Sinabi niyang isang kaswal na hapon lamang iyon na maaring maglaro ng kaunti ang mga bata na inanyayahan din si Aling Elena at malugot siyang tinatanggap. Nagsalita siya ng natural, ng walang panggigipit na nililinaw na ito ay isang tunay na imbitasyon, hindi isang obligasyon. Huminga ng malalim si Aling Elena. Naramdaman niyang bumilis ang tibok ngang kanyang puso at pagkatapos ngang ilang segundo ngang pag-aatubili. Tinanggap niya. Nagpasalamat sa imbitasyon, sinabing maganda iyon para kay Sofia na magkaroon na ibang Sabado at pinag-usapan ang mga detalye kay Ricardo. Nagalok siyang sunduin sila sa bahay, ngunit mas pinili ni Aling Elena na pumunta ng mag-isa na pinapanatili ang kontrol sa sitwasyon, naintindihan at iginalang ni Ricardo. Ibinigay lamang ang address. Nang umalis silang restauran ng gabing iyon, hindi tumigil si Sofia sa pagkukwento tungkol sa imbitasyon. Nagtatanong siya sa kanyang ina kung anong damit ang dapat niyang suotin, kung maari ba niyang dalhin ang librong ibinigay ni Lucas upang ipakita na inaalagaan niya ng mabuti kung may iba pang mabata ron. Sumasagot si Aling Elena ng may pasensya, ngunit sa loob ay kinakabahan. Kinakabahan dahil nangangahulugan iyon ng bagong antas ng pagiging malapit. Nangahulugan iyon ng papasok sa mundo ni Ricardo ng mas konkretong paraan. Nangahulugan iyon ng higit pang paglalanta ng mapakakaiba sa pagitan ng kanilang mabuhay. Ngunit nakaramdam din siya ang pag-asa, ang pag-usisa kung paano ito magiging, kung sino talaga ang lalaking iyon na labis na nagpabago sa kanilang buhay nang walang hinihinging kapalit. Dumating ang Sabado na maaraw at mainit, tipikal ngang Maynila sa simula ng tag-araw. Maagang nagising si Aling Elena kahit Sabado, at inubos ang umaga sa paglilinis ng bahay at paghahanda kay Sofia. Pinili niya para sa kanyang anak ang isang simpleng damit, ngunit maganda. Maingat niyang sinuklay ang kanyang buhok, sinigurado na malinis at presentable siya. Para sa kanyang sarili, pumili siya ngang isang kulay puting blusa at maong na pantalon, walang masyadong detalyado, sinusubukang hanapin ang balanse sa pagitan ng kaswal at magalang. Tuwang-tuwa si Sofia at halos hindi mapirmi. Libu-libong tanong ang inisip, naglalarawan sa bahay sa bakuran. Lumabas sila ang bahay sa dakong hapon at sumakay ng dalawang bus patungo sa distrito ni Ricardo. Tumagal ng halos isang oras ang biyahe at sinamantala ni Aling Elena ang oras para mag-usap kay Sofia, ipinaliwanag na mahalagang maging magalang, magpasalamat sa pagiging mapagpatuloy, at hindi humingi ng anuman maliban sa kung ano ang inaalok. Nakikinig si Sofia ng maingat, nangangakong magiging maayos ang kanyang pag-ugali. Nang bumaba sila sa ikalawang bus at nagsimulang maglakad sa mga kalye na may punong-punong distrito. Nakatingin si Sofia ng malawaang mga mata. Malalaki ang mga bahay, maayos ang pagkakayos, may mga hardin at magagandang bakod. Ito ay isang mundo na ganap na naiba sa maliit na apartment kung saan sila nakatira. Natakpuan nila ang address, isang 2 palapak na bahay na may malinis na harapan at isang hardin sa harap. Humugot ng malalim na hininga si Aling Elena bago pindutin ang doorbell. Mahigpit na hawa ang kamay ni Sofia.
Si Ricardo mismo ang nagbuka sa NG Pinto casual ang SWAT, nakazando at shorts, nakanjiti ng mainit. Kinamayan niya ang dalawa ng magalang. Inanyayahan silang pumasok at nakaramdam si Aling Elena ng halo ng ginhawa at nerbiyos nang lumampas sa pintuan na iyon. Maganda ang bahay, ngunit hindi ostentatious, pinalamutian ng may ganda na may maraming libro sa mga estante, malarawan ng pamilya sa madingding, isang kapaligiran na nagpapakita ng init at pagtanggap. Agad na lumabas sina Lucas at Laura. Masaya sa pagdating ni Sofia. Bati nila ng magalang si Aling Elena at dinala na si Sofia upang ipakita ang bakuran at ang koleksyon ng malibro. Naiwan si Aling Elena sa sala kasama si Ricardo at sa unang pagkakataon ay makasama sila nang walang magabata bilang tagapamagitan. Nagkaroon ng maikling katahimikan na nakakahiya. Parehong may kamalayan na ito ay isang ibang sandali, ngunit sa isang paraan ay malapit. Nag-alo si Ricardo ngang mainom at tinanggap ni Aling Elena ang isang basong juice. Umupo sila sa sala at nagtanong siya tungkol sa kanyang trabaho, tungkol sa paralan, tungkol sa kung paano ang taong pampinansyal. Tapat na sumagot si Aling Elena, nakukwento tungkol sa mga hamon ng pagtuturo sa pampublikong paaralan, tungkol sa kakulangan ng mga mapagkukunan, ngunit tungkol din sa kasiyahan na makita ang mga mag-aaral na natututo, na nakagawa ng kaibahan sa buhay ng mga bata na madalas ay walang gaanong maliban sa paaralan. Nakikinig si Ricardo ng may tunay na atensyon, nagtatanong, nagpapakita ng tunay na interes. Nakwento siya ng kaunti tungkol sa kanyang sariling paglalakbay, kung paano siya lumaki sa Tondo, kung paano ang pampublikong edukasyon ay naging mahalaga sa kanya, kung paano laging pinahahalagahan ng kanyang ina ang pag-aral, kahit na walang kakayahan na magbigay nga marami. Napansin ni Aling Elena sa kwentong iyon ang nga alingaw-ngaw, kanyang sariling kwento at nagsimulang maunawaan kung saan nagmula ang kanyang empatiya, kung bakit niya ginawa ang kanyang ginawa. Hindi siya isang taong hindi kailanman dumanas ng kahirapan at nagpasyang tumulong dahil sa awa. Siya ay isang taong lubos na nakakaunawa sa pakikibakang iyon at piniling umabot ng tulong dahil kinikilala niya ang kanyang sariling sakit. Mas natural na dumaloy ang usapan kaysa sa inaasahan ni Aling Elena. Madaling kausapin si Ricardo, hindi siya mapakunwari, hindi niya ginagawang tila mas mahusay ang kanyang komportableng buhay kaysa sa sinuman. Nakwento siya tungkol sa mga hamon ng pagpapalaki sa kambal ng mag-isa pagkatapos ng diborsyo, kung paano niya sinubukang balansehin ang trabaho at pagiging ama, tungkol sa makawalan ni, katiyakan kung tama ba ang lahat ni kanyang ginagawa. Ibinahagi ni Aling Elena ang tungkol sa mahirap ng pagpapalaki kay Sofia ng mag-isa, tungkol sa pagluluksa na dala-dala pa rin niya sa pagkawala ng kanyang asawa, tungkol sa patuloy na takot na hindi siya sapat. Mayroong katapatan sa pagpapalitan na iyon, isang kahinaan na nakagulat sa kanilang dalawa. Mula sa bakuran ay naririnig ang tawanan ng mga bata. Sumilip si Aling Elena sa bintana at nakita si Sofia na tumatakbo kasama sina Lucas at Laura, naglalaro ang habulan, ganap na malaya. Nagsisindi ng kaligayahan ang mukha ng bata at naramdaman ni Aling Elena na napuno ng luha ang kanyang mga mata. Ang tagal na rin niyang hindi nakita ang kanyang anak na ganon kalaya, ganon lang kabata. Napansin ni Ricardo ang kanyang emosyon at malumanay na sinabi na si Sofia ay isang kahanga-hangang bata na malinaw na nakikita ang pagmamahal at dedikasyon ni Aling Elena sa pagpapalaki sa kanya. Ang mga simpleng salitang iyon ay tumagos sa puso ni Aling Elena dahil bihirang-bihira siyang nakarinig ng pakilala sa kanyang pagsisikap. Bihirang may nagpapatunay sa kanyang pakikibaka. Sa wakas ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na banggitin ang paksa na nakabitin sa pagitan nila. Mahina ang tinek na naktanong siya, ngunit matatak kung siya ba ang nakiwan na credit sa restaurant. Nanatili si Ricardo sa katahimikan sa loob ng ilang segundo, na parabang nag-isip kung dapat niyang kumpirmahin o panatilihin ang anonymity. Ngunit mayroong isang bagay sa sandaling iyon, sa paraan ng pagtatanong ni Aling Elena,
na humihingi ng katapatan. Tumango siya at ipinaliwanag na hindi niya ginawa iyon dahil sa awa, kundi dahil sa pagkilala. Dahil nakita niya sa kanya at kay Sofia ang refleksyon ng kanyang sariling kwento sa kanyang ina, dahil alam niya ng eksakto kung ano ang pagbibilang ng barya at pag-asa na sapat ito. Hinayaan ni Aling Elena na dumaloy ang kanyang luha ng malaya sa pagkakataong ito. Nagpasalamat siya, hindi sa pamamagitan ng detalyadong salita, kundi sa pamamagitan ng isang malalim at tunay na pasasalamat. Sinabi niyang binago nito ang lahat, na mas nakakatulo na siya ng maayos. Alam na makakakain ng maayos si Sofia, na binigyan siya nito ng espasyo para huminga na hindi pa naroon dati. Sinabi lamang ni Ricardo na masaya siyang makatulong at na walang siyang inaasahang kapalit, tanging ang magpatuloy siya, alagaan si Sofia, mamuhay sa pinakamahusay na paraan. Nangako si Aling Elena na gagawin niya iyon, na hindi niya hahayaan na mawalan ng saysay ang kilos na iyon. Mabilis na lumipas ang hapon. Naglaro ang menega bata. Pumili na mega libro. Kumain na merienda na inihanda ni Ricardo. Tinulungan siya ni Aling Elena sa kusina, igini na mag-ambag sa anumang paraan, at nagtulungan ang dalawa, naghahanda ng sandwich at sariwang juice. Mayroong gaan sa sandaling iyon. Isang pakiramdam na marahil ay bumubuo sila ng isang bagay na mas malaki kaysa sa simpleng kilos ng kawanggawa. Marahil ay bumubuo sila ang tunay na pagkakaibigan, batay sa paggalang sa isa't isa at malalim na pag-unawa. Nang maksimulang lumubog ang araw, sinabi ni Aling Elena na kailangan na nilang umalis. Nagprotesta si Sofia na gustong manatili pa, ngunit matatag si Aling Elena. Inalok ni Ricardo na ihatid sila sa kotse at sa pagkakataong ito ay tinanggap ni Aling Elena na patanto na mas nakakahiya ang tumanggi kaysa sa tanggapin. Sa biyahe patungo sa kanilang apartment, nag-usap ang mga bata sa likod ng kotse habang sina Aling Elena at Ricardo ay paminsan-minsang nakatinginan sa rearview mirror. Nang makarating sila, muling nagpasalamat si Aling Elena at sinabi ni Ricardo na laging bukas ang makapinto ng kanyang bahay, na laging malugot na tinatanggap si Sofia, na talagang pinahahalagahan niya ang kanilang samahan. Bumaba si Aling Elena ng kotse na hawa ang kamay ni Sofia, na may dalang 3 bagong libro at isang malaking ngiti. Naggawayan ang dalawa habang papalayo si Ricardo at nanatili si Aling Elena ng sandali. Pinoproseso ang lahat ng nangyari. May tiyak na nagbago sa araw na iyon. Hindi na lang ito tungkol sa tulong pinansyal o sa mga anonimong kilos. Ito ay tungkol sa tunay na koneksyon ng tao. Tungkol sa 2 taon na nakatagpo sa isa't isa ng pag-unawa at paggalang. Ito, napagtanto ni Aling Elena, ang marahil ang pinakamahalagang regalo sa lahat. Ang sumunod na araw pagkatapos, na hapong iyon sa bahay ni Ricardo ay nagdulot na kapansin-pansin na pagbabago sa dinamika sa pagitan na 2 pamilya. Hindi na ito tungkol sa mga kaswal na pagkikita o mga anonymous na kilos. Ito ay tungkol sa isang pagkakaibigan na unti-unting lumalakas ng natural at totoo. Mas gumaan ang pakiramdam ni Aling Elena, hindi lang dahil sa material na tulong na natanggap niya, kundi dahil sa katiyakan na hindi na siya nag-iisa na humaharap sa mundo. Mayroong isang taong nakakaunawa, na gumagalang, na naroon hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pagkilala sa ibinahaging sangkatauhan. Naramdaman din ni Ricardo ang pagkakaiba. Maraming taon na rin siyang hindi nakikipag-ugnayan sa isang tao ng ganoong kalalim. Mula nang maghiwalay sila, itinuan niya ang lahat ng kanyang enerhiya sa kanyang mga anak at sa trabaho, pinapanatili ang matao sa isang ligtas na distansya. Ngunit iba si Aling Elena. Naintindihan niya ang kanyang sugat dahil dala-dala niya ang kanyang sarili. Naintindihan niya ang kanyang matakot dahil mayroon din siya. Naintindihan niya ang kahalagahan ng dignidad dahil araw-araw siyang lumalaban upang mapanatili ang kanyang sarili. Walang laro, walang pagpapanggap, lahat ay napakatapat, napakatoto. Ang mabata, siyempre, ay walang kamalay-malay sa emosyonal na komplikado ng mapatanda. Para sa kanila, simple lang ang lahat.
Nakatakpo sila ang tunay na pagkakaibigan at sinasamantala ang bawat sandali ng magkasama. Naging regular na bumibisita si Sofia sa bahay ni Ricardo tuwing Sabado, laging kasama ang kanyang ina, at ang mapakikita na iyon ang naging paboritong bahaging linggo para sa lahat. Naglalaro sila sa bakuran, nagbabasa ang libro ng magkasama, gumagawa ang mga proyekto sa sining, nag-imbento ang malaro. Tinuruan ni Lucas si Sofia kung paano maglaro ng chess at ipinakita naman niya sa kanya ang mga teknik sa pagdrawing na natutunan niya sa paaralan. Isinama ni Laura si Sofia sa lahat ng laro, tinatrato siya na parang kapatid na hindi niya kailanman nakaroon. Sa isa sa mga Sabado na iyon, halos 2 buwan pagkatapos ng kanilang unang pagkikita sa bahay, may kakaibang nangyari. Nahanda si Ricardo ang tanghalian. Walang masyadong detalyado, isang simpleng barbecue lamang sa bakuran. Nagpilit si Aling Elena na tumulong. Nagdala ng salad na inihanda niya sa bahay at isang carrot cake na espesyalidad niya. Habang inihaw ang karne at naglalaro ang mga bata, nag-usap sina Ricardo at Aling Elena na nakaupo sa veranda, pinagmamasdan ang 3 maliliit na tumatakbo sa damuhan. Mahina ang tinik na nakomento si Aling Elena kung gaano kahalaga sa kanya ang mga sandaling iyon. Sinabi niyang mas masaya si Sofia kaysa dati, mas kumpiyansa, mas bukas. Muli siyang nagpasalamat. Ngunit sa pagkakataong ito hindi lamang para sa material na suporta, kundi para sa lahat, para sa pagkakaibigan, para sa pagunawa, sa pagtrato sa kanila ng may dignidad. Sa pagbayag na magkaroon si Sofia ng makaranasan na nagpayaman sa kanyang pagkabata. Nakikinig si Ricardo sa lahat ng tahimik. Naramdaman niyang humigpit ang kanyang dibdib at pagkatapos ay may sinabi siya na iningatan niya ng ilang linggo. Sinabi niyang siya ang dapat magpasalamat dahil sina Aling Elena at Sofia ay nagbalik sa kanya ng isang bagay na akala niya ay nawala na, ang kakayahang tunay na kumonekta sa isang tao, ang tunay na magmalasakit. Ang maalala kung bakit siya labis na lumaban upang marating ang kinaroroonan niya. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nila, ngunit hindi ito nakakailang. Iyon ang uri ng katahimikan na umiral sa pagitan ng taong lubos na nakakaintindihan, na hindi kailangan punan ang bawat puwang ng salita, na natili lamang sila doon, magkatabi, pinagmamasdan ang mga bata. Nararamdaman ang mainit na simoy ng tag-araw sa Maynila, may kamalayan na may mahalagang nangyayari, isang bagay na lumalampas sa mga pangyayari na nag-ugnay sa kanila. Si Lucas ang bumali sa sandali, tumakbo patungo sa kanila at humiling sa kanyang ama at kay Aling Elena na maglaro ng taguan. Agad namang sumunod sina Laura at Sofia, sumisigaw sa kahilingan. Tinitigan ni Ricardo si Aling Elena, nang may nakakatawang ekspresyon at ngumiti ito ng sumang-ayon. Pumunta ang 5 sa bakuran at ang sumunod ay kalahating oras ng purong kasiyahan. Tumakbo, tumawa, nagtago sa likod ng mga puno, sumigaw kapag nahuhuli. Hindi na matandaan ni Aling Elena kung kailan siya huling naglaro ng ganon, nang walang pag-aalala, nang walang patuloy na bigat ng responsibilidad. Gumaan din ang pakiramdam ni Ricardo. Nakikita ang kanyang maanak na masaya. Nakikita si Sofia na ganap na kasama sa sandaling iyon. Nakikita si Aling Elena na may mukha na nagliliwanag sa tunay na kagalakan. Nang sa wakas ay huminto sila, lahat ay humihingal at pinagpapawisan. Umupo sila sa damuhan. Nakahiga si Sofia sa pagitan nina Lucas at Laura. Ang tatlo ay nakatingin sa mga ulap at sinusubukang tukuyin ang mga hugis. Sina Aling Elena at Ricardo ay medyo malayo, nagpapahinga, at nagkomento siya na maraming taon na rin siyang hindi naglalaro ng ganun sa kanyang maanak. Sinabi ni Aling Elena na si Sofia ay hindi pa nagkaroon ng ganong espasyo upang maging bata lamang at na iyon ay isang regalo na hindi niya kailanman lubos na mapapasalamatan. Lumingon si Ricardo sa kanya at sa pagkakataong ito ay nagsalita ng may banayad na seryosidad.
Sinabi niya na gusto niyang malaman ni Aling Elena na ang kanyang bahay ay laging magiging isang ligtas na espasyo para sa kanya at kay Sofia, na sila ay bahagi ngang maliit na pamilya na kanilang binubuo ng makasama, na hindi siya naalok ng tulong, kundi tunay na pagkakaibigan. Naramdaman ni Aling Elena na bumubuhos ang luha, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ito luha ng kalungkutan o ng labis na pasasalamat. Ito ay luha ng ginhawa, ng pagiging kabilang, ng pag-alam na sa wakas. Pagkatapos ng napakahabang panahon ng pakikibaka ng mag-isa, mayroon na siyang kasama. Nagpasalamat siya nang nanginginig ang boses at pagkatapos ay gumawa ng isang hindi inaasahang bagay. Iniabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Ricardo. Isang simpleng kilos, ngunit puno ng hulugan. Ito ay isang tahimik na pakilala sa lahat ng kanilang nabuo, sa lahat ng kanilang kinakatawan sa isa't isa. Mahigpit na kinamayan ni Ricardo ang kanyang kamay at nanatili silang ganun ng ilang segundo. Nararamdaman lamang ang koneksyon, ang pag-unawa sa isa't isa, ang katiyakan na nakatakbo sila ng isang bagay na bihira at mahalaga. Tinawag sila ng mga bata para sa tanghalian at lahat ay nagtipon sa paligid na mesa sa bakuran. Kumain sila ng masigla, nag-usap tungkol sa iba't ibang paksa. Ikinuwento ni Sofia ang tungkol sa isang proyekto na ginagawa niya sa paaralan tungkol sa mga hayop sa dagat. Nagkwento si Lucas tungkol sa isang bagong libro na binabasa niya. Tuwang-tuwa si Laura sa isang piyesta na gaganapin sa paaralan. Sina Ricardo at Aling Elena ay sumali sa mapag-usap, nagtatanong, tumatawa sa makwento. Nararamdaman na bahagi sila ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kabuuan ng kanilang ma-individualidad. Nang matapos silang kumain, nagpilit si Aling Elena na tumulong sa pahuhugas ng pinggan. Sinubukan ni Ricardo na tanggihan ngunit matatak siya, sinasabing gusto niyang mag-ambag na talagang gusto niya. Nagtulungan ang dalawa sa kusina nang may parehong pagkakaisa na nabuo na nila sa mga naunang pagkikita. Habang nahuhugas at nagtutuyo silang pinggan, nag-usap sila tungkol sa mga plano sa hinaharap. Nabanggit ni Aling Elena na mayroon si Sofia na isang presentasyon sa paralan sa susunod na buwan at agad na nagalo si Ricardo na pumunta, dala sina Lucas at Laura. Naantig si Aling Elena sa tunay na interes at sinabing napakaganda kung nandun sila. Nang nakaimba na ang mapinggan at maayos na ang kusina, bumalik sila sa bakuran at nakita ang tatlong bata na nakaupo sa ilalim ng puno. Nagbabasa ng malakas si Lucas para sa mga bata. Ito ay isang perpektong tanawin, puno NG inosente at tunay na pagkakaibigan. Na parehong uminto, sina Aling Elena at Ricardo para lamang magmasid. Mahina ang tinik na nakomento siya na iyon ang laging gusto niya para sa kanyang mga anak. Na malaman nila na pahalagahan ang mga tao sa kung sino sila, hindi sa kung ano ang mayroon sila. Na maunawaan nila na ang kabaitan at empatiya ay mas mahalaga kaysa sa anumang material na bagay. Sinabi ni Aling Elena na natututo si Sofia ng parehong mga aralin at na ang lahat ng kanilang dinaranas ay humuhubog sa kung sino siya sa hinaharap. Nagsimulang lumubog ang araw at sa huli ay sinabi ni Aling Elena na kailangan na nilang umalis. Sa pagkataong ito, gayon pa man, wala ang pagmamadali nga dati, walang kakulangan sa ginhawa. Ito ay simpleng natural na pagtatapos ng isang kahangahangang araw. Nagpaalam si Sofia kina Lucas at Laura ng mahigpit na yakap, nangangakong babalik sa susunod na Sabado. Dinala ni Ricardo sina Aling Elena at Sofia sa kotse muli at ang biyahe ay napuno ng magagaan na pag-usap at tawanan ng mga bata sa likod ng kotse. Nang makarating sila sa gusali ni Aling Elena, pinatay niya ang makina at nanatili ng ilang segundo sa katahimikan. Pagkatapos ay sinabi niyang gusto niyang malaman ni Aling Elena na isa siyang kahangahangang tao na hinahangaan niya ang kanyang lakas, ang kanyang dedikasyon, ang paraan ngang pagpapalaki niya kay Sofia. Sinabi niyang pakiramdam niya ay pribilehiyo niyang nakasalubong ang kanilang landas at umaasa siyang magtatagal ang pagkakaibigan na iyon sa lubang maraming taon. Si Aling Elena na may nanginggilit na luha ay nagpasalamat ng
may sinseridad at sinabing pareho ang kanyang nararamdaman na sina Richardo at ang kambal ay nagpabago sa kanilang buhay sa mga paraan na lumampas sa material na suporta na nagbigay sa kanya ang isang bagay na walang katumbas, pag-asa. Bumaba sina Sofia at Aling Elena sa kotse, kumaway habang papalayo si Ricardo at umakyat sa apartment. Nang makapasok sila, tumakbo si Sofia sa kwarto para itago ang mga bagong libro na natanggap niya at nanatili si Aling Elena sa sala, lumingalinga. Ang apartment ay pareho pa rin, maliit, simple, na may parehong lumang kasangkapan, ngunit may nagbago. Hindi ito ang pisikal na espasyo, kundi siya. Napagtanto ni Aling Elena na hindi na siya nag-isa. Hindi na siya nadudurog sa bigat and pagkakaroon ng lahat ng bagay. Mayroon na siyang support system ngayon, mayroon siyang tunay na kaibigan, mayroon siyang katiyakan na anuman ang mangyari, hindi na siya humaharap sa mundo ng mag-isa. Bumalik si Sofia sa sala na may dalang libro na ibinigay ni Lucas ilang linggo na ang nakalipas, ang libro na itinago niya na parang kayamanan. Umupo siya sa tabi ng kanyang ina sa sofa at humiling na magbasa silang magkasama. Niyakap ni Aling Elena ang kanyang anak, binuksan ang libro at nagsimulang magbasa ng malakas. Habang isinasalaysay niya ang kwento ng mga pakikipagsapalaran at pagtuklas, inisip niya kung paano naging kwento ng pagtitiis at pag-asa ang kanilang sariling buhay. Inisip niya kung paano naging isang bagay na mas malaki ang isang kilos ng kabaitan. Naisip niya kung paano minsan ang pinakamagagandang bagay sa buhay ay nagmumula sa hindi inaasahan. Sa kabilang dakoeng siyudad, dumating si Ricardo sa bahay kasama ang kambal. Masayang nag-usap sina Lucas at Laura tungkol sa araw. Kung paano sila naglaro ng masaya, kung kailan babalik si Sofia. Nakikinig si Ricardo sa lahat. Nararamdaman ang init ng kanyang puso. Nang patulugin niya ang kanyang maanak ng gabing iyon, pinasalamatan niya ang bawat isa sa kanila sa kung sino sila, sa pagkakaroon ng bukas palat na puso, sa pagunawa sa halaga ng tunay na pagkakaibigan. Sinabi ni Laura bago makatulog na si Sofia ang pinakamabuting kaibigan na maaari niyang makaroon. Sumang-ayon si Lucas, sinasabing espesyal siya. Hinalikan ni Richardo ang nonang dalawa. Pinatay ang ilaw at lumabas ng silid na may katiyakan na lumalaki siya ng mabubuting tao. Umupo siya sa beranda ng bahay, sa ilalim ng mabituing langit ng Maynila, at inisip ang lahat ng nangyari mula ng gabing iyon nang makita niya si Aling Elena na nagbibilang ng barya. Naisip niya kung paano ang isang sandali ngang pagkilala ay naging pagkakaibihan, sa pamilya na pinili, sa isang bagay na maganda at pangmatagalan. Naisip niya ang kanyang ina at sigurado siyang ipinagmamalaki siya, hindi lamang dahil sa pagtulong niya sa isang tao, kundi dahil ginawa niya iyon ng may paggalang, ng may dignidad, ng walang inaasahang kapalit. Naisip niya na marahil ganun ang pagbabago ng mundo, hindi sa pamamagitan ng malalaking kilos na nakakapanatili, kundi sa pamamagitan ng maliliit na pang-araw-araw na pagpipilian, ng pagiging mabait, na pag-abot ng tulong, ng pagkilala sa iba ang sariling pagkatao. At nang gabing iyon sa dalawang magkaibang dako ng parehong lungsod, dalawang pamilya ang natulok ng payapa. Hindi dahil sa nalutas na ang lahat na problema, hindi dahil sa naging perpekto na ang buhay, kundi dahil nakatagpo sila ng isang bagay na mahalaga, ang katiyakan na hindi sila nag-isa, na mayroon silang isa't isa na magkasama nilang haharapin kung ano man ang dumating. At iyon, sa huli, ang talagang mahalaga.